Binida ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa iba't ibang larangan sa kanyang ikatlong sona. Pero kasabay ng paglita niya ng kanyang mga accomplishment, iginit ng Pangulo na hindi pa rin daw pwedeng kalimutan ang mga kasalanan ng nakaraang administrasyon. Saksi si Sandra Aguinaldo. Speaker Feliciano Belmonte. Malaking bahagi ng 1.5 oras na State of the Nation address o SONA ni Pangulong Noynoy Aquino ngayong taon tungkol sa ekonomiya na lumago raw at napansin ng international media at mga dayuhang investor. Patunay ang pagganda ng credit rating ng Pilipinas, kakayahan na nating magpautang sa ibang bansa at pagkonti umano ng mga walang trabaho. Para maramdaman na mahihirap ang pag-unlad ng bansa, ay pinagbuti raw ang pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino program at pinalawak ang coverage ng PhilHealth. Pero aminado ang Pangulo, marami pang dapat gawin sa larangan ng kalusugan. Nakakabahala ang mataas pa ring mortality ratio ng bansa. Kaya nga po gumagawa tayo ng mga hakbang upang tugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng kababaihan. Nais din nating makamit ang universal healthcare at magkaroon ng sapat na kagamitan, pasilidad at tauhan ang ating mga institusyong pangkalusugan. Pampondo raw dito ang kikitain sa isinusulong niyang sin tax bill na magpapataw ng buwis sa sigarilyo at alak. Sa edukasyon naman, kampante ang Pangulo na malulutas ang kakulangan sa classroom, upuan at textbook sa public schools. At dadagdagan ang budget sa edukasyon kasama ng state universities and colleges. Pero dahil patuloy na dumarami ang mga estudyante taon-taon, ang solusyon daw, sa tingin ko po, ang sagot dito. patuloy rin daw nagagastusan ng infrastruktura tulad ng airport at kalsada na makakatulong sa pagdami ng trabaho at ng turista na target niyang umabot sa 10 milyong turista kada taon. Kasunod ng pagpapababaraw ng kriminalidad, higpitan din daw niya ang mga illegal loggers sa kanyang pamumuno. Sa agrikultura, napababa rin daw ang pag-aangkat ng bigas. Hindi binanggit ng Pangulo ang Hacienda Luisita na pag-aari ng kanyang angkan pero nangako siyang tatapusin ang pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka sa loob ng kanyang termino. Bago ako pwesto, naipamigay na dapat ang lahat ng lupaing sakop ng CARP. Ayon sa Pangulo, mas epektibo paghahanda sa parating na bagyo at tukon sa mga disaster. Bukod pa dito, gumanda raw ang benepisyo ng mga sundalo at pulis at bibilhan pa sila ng kagamitan. Ang militar, may parating na karagdagang barko, helicopter at armas bukod pa sa mga bagong repair na eroplano. Lahat ng ito para daw makamit ang kapayapaan. Sa kanyang speech, nabanggit ng Pangulo ang pag-aagawan ng Pilipinas at China sa Baho de Masinloc na nasa loob ng 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Kung may pumasok sa iyong at sinabi sa kanya na ang kanyang kinatatayuan ay sa kanya na, papayag ba kayo? Di naman po yata tamang ipimigay na lang natin sa iba ang sadyang atin talaga. Kabilang sa mga nanood sa SONA ng Pangulo ay mga ambassador ng iba't ibang bansa. Kabilang na ang ambassador ng China. Magtiwala po. Kumukonsulta tayo sa mga eksperto at sa lahat ng pinuno ng ating bansa, pati na sa mga kalyado natin. Gayon din sa mga nasa kabilang panig ng usaping ito upang makahanap ng solusyon na katanggap-tanggap sa lahat. Hindi rin pinalampas ng Pangulo si dating Pangulong Gloria Arroyo bagamat hindi niya ito direktang pinangalanan. Forgive and forget para maibalik ang lumang status quo, ang tungko. Ang magpatawad, maaari. Ang makalimot, hindi. Pati si dating Chief Justice Renato Corona nakatikim ng pasaring. Hindi natatapos sa laban sa tiwaling umpisa na natanggal sa pwesto. Kasabay nito, nagpasalamat siya sa mga kalahok sa impeachment trial, mga senador, kongresista at si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Hamon niya sa susunod na Chief Justice. Ang trabaho natin ngayon siguruhin magpapatuloy ang pagbabago tungo sa tunay na katarungan. Pero ano man daw ang naabot ng kanyang administrasyon dahil daw sa pagpupursige ng mga Pilipinong itinuturing niyang boss. Natapos ang talumpati ng Pangulo matapos ang 1.5 oras, isa sa mga pinakamahaba sa kasaysayan. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.